Pilipino na nananawagan ng accountability. Convict Sara now! Pero magharapon tayo sa public oral argument. Narito tayong lahat sa labas ng kanilang building ng Korte Suprema. Makinig naman kayo sa boses ng taong bayan na nananawagan para litisin si Sara Duterte. Ngayon naman, sa puto ito, tinatawagan naman natin si Professor David Michael San Juan mula sa taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado. Convict Sara now! Convict Sara now! Ang taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado Network Alliance po yung isa sa mga grupo na nanguna sa paghahain ng isang concerned citizens letter noong nakaraang Martes. Isang linggong nakararaan, pinareceive natin yung ating concerned citizens letter. Mahigit 100 po ang signatories, mga profesor, mga manggagawang pakalusugan, mga church people, mga student leaders, at marami pang iba. So ang parte po ng concerned citizens letter na aking babasahin ay hindi ko lamang boses, kung hindi boses ng mahigit 100 ang mga leader ng iba't ibang organisasyon. At syempre, naniniwala tayo, boses din ng sambayanang Pilipino na nananawagan ng accountability o pananagutan. Kanina nabanggitan ni Kulex yung isang ibig sabihin ng pananagutan, accountability. May isa pa yung ibig sabihin sa Filipino, yung katumbas sa English ng letter R. Pananagutan, ibig sabihin nito ay responsibilidad, tungkulin, responsibility. Kaya dalawa yan eh. May tungkulin ng Korte Suprema, may tungkulin ng Kongreso, meron rin tungkulin ang sambayanang Pilipino. So itong i-address natin, yung mga kababayan natin na sa ngayon ay hindi pa natin kasama. Una ito, mga pulis. Nakakasawang tanawin. Malaking sweldo ng mga pulis. Pero ano ginagawa nila? Magpapaano para sa wala. Para pigilan tayo na doon makapagpahayag sa harapan mismo ng Supreme Court. Ang tanong natin sa mga pulis, hindi ba kayo nananawa diyan sa walang saysay ninyong trabaho? I-connecta natin sa mga mangyayari sa kanila pag sila ay nagbitiw na o kaya ay nag-retiro na. Sila magandang pension, index. Ibig sabihin, tumataas ang pension habang tumataas din ang pension ay yung sweldo ng mga empleyado na parent. Pero alam nyo, ang gobyerno may utang sa mga pensyonadong polis. Bakit kaya hindi mabayaran yung pension na kulang? Alam nyo lang dahilan kung bakit? Dahil matindi ang korupsyon. So ang gusto natin sabihin dito, lahat tayo apektado ng korupsyon. Akala natin, pag nag-retiro tayo, may maasahan tayo. Marami sa atin, wala. Dahil dapat ang pera nating pensyon, ninanakaw, inuubos kung saan-saan. At para sa iba nating kababayan na hindi pa natin nakakasama ngayon, ang gusto nating sabihin, ang laban na ito ay hindi na ipapanalo kung iilang tao lamang ang nagpo-protesta, kung iilang tao lamang ang nag-iingay. Minsan, ang akala ninyo sa amin ay hanggang sa traffic, pampaingay, pampagulo. Pero maniwala kayo, yung nirereklamo nyong korupsyon, yung nirereklamo nyong bulukan trend, nirereklamo nyong walang maayos na babahay ang ating mga babayan, yung nirereklamo nyong mahirap maghanap na magandang trabaho, yung nirereklamo ninyong mataas ang buwis, lahat yan konektado sa korupsyon sa gobyerno. Kaya mataas ang buwis, ninanakaw ang pera. Kaya bawat sentimo na mabawi natin mula sa mga kurakot na politiko ay sentimong nadadagdag sa ating serbisyo publiko. Kaya sana sa mga susunod, makasama namin kayo. Ngayon, bayaan ninyong basahin ko ang ilang portion lamang ng aming concerned citizens letter sa Korte Suprema na isinay namin isang linggo na kararaan. Ang aming malakas na pipagsang-ayon sa desisyon na ipatigil ang impeachment trial ni VP Duterte ngayong 2025 ay nakabatay sa mga sumusunod na dahilan.
Una, malinaw sa Article 11, Section 3, Part 1 ng Saligang Batas, ang kapulungan ng mga pinatawan ay dapat magkaroon ng tanging kapangyarihan sa lahat ng mga kaso ng impeachment. Ano ibig sabihin? Tangi, sole. Ang may power lamang sa impeachment, Kongreso. Hindi dapat makialam ang Korte Suprema. At kapag one-third na lahat ng kongresista ang nagbasa ng Articles of Impeachment, ang nakalagay sa Konstitusyon, babasahin ko, dapat isunod agad ang paglilitis sa Senado. Sa Ingles, forthwith, sa opisyal na salin ng Konstitusyon, agad, ibig sabihin, walang delay, walang pagpapatumpik-tumpik. Kaya dapat ang Korte Suprema huwag rin makialam. Pabayaan ang Kongreso at Senado na gawin ang kanilang tungkulin. Pangalawa, ang desisyon ng Supreme Court ay nagdagdag ng mga kahingian o bagong requirement na nagpahirap sa impeachment. Ito, sagutin natin yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ano sinabi ni Senador Cayetano? Dapat daw impeachment mas mahirap gawin. Sang-ayon ba kayo doon? Siyempre hindi tayo sang-ayon na mas pahirapin ang impeachment kasi ang diwa ng ating saligang batas ang nakalagay, public office is a public trust. Ibig sabihin, dapat ang mga opisyal ng gobyerno nakakapanatili lamang sa pwesto hanggat may tiwala pa tayo sa kanila. Kapag sinira nila ang tiwala, dapat mabilis na napabali sa pwesto. Kaya pinabilis talaga ng framers ng 1987 Constitution ang proseso ng impeachment. Yung ginagawa ng Korte Suprema na pinapahirap ito, dinadagdagan ng requirements, labag sa diwa ng konstitusyon, labag sa karapatan ng sambayanan, sa mabilis na pagpapatalsik ng mga korap na pinuno. Ano man ang detalye ng mga teknikalidad, dapat nating bigyan diin ang proseso at mekanismo ng impeachment sa Pilipinas ay laging mas matimbang dapat at dapat kampihan ang karapatan ng sambayanan na agad mapaalis sa pwesto ang mga impeachable na opisyal kaysa sa ano pa mang teknikalidad. Dahil yung pagbibigay doon masyado sa teknikalidad ay isang hakbang na mangyayari tayo papunta sa papanganib na pamamangin ng panunumbalik sa sitwasyong ala 1970s. Magkakaroon ng mga dinastiyang makakapanatili sa pwesto kahit mandarambong dahil ang mga mekanismo para sa pananagutan ay pinapahina o sadyang hinahadlangan ng mga bagong kahingian na wala naman sa saligang batas. Ang huli nating hiling sa Korte Suprema dahil mabigat ang mga perspektiba sa isyong ito, mabigat ang nagiging impact ng kanilang desisyon. Kaya sinabi ng mga former Chief Justices, dapat daw magkaroon ng public oral arguments. Huwag ganito na kami ay nagpuprotesta sa lansangan, ayaw nyo kaming harapin. Okay lang yun. Pero magharapon tayo sa public oral arguments. Ang dalawang panig, pakinggan natin. At lilinaw, ang panig ng konstitusyon ay nasa panig ng gusto ng pananagutan o accountability. Kaya ang huli nating tanong sa mga justices ng Supreme Court, saan kayo panig? Sa politikong mandarambong o sa panig ng sambayanan naghahanap ng katarungan at pananagutan? Kayo na ang sumagot sa tanong. Maraming salamat po.